Ayan po mga kapita, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, tila nararamdaman na po mga kapita ng International Criminal Court yung pressure mismo mula sa US. Okay? Dahil mantakin nyo mga kapita, mismo yung presidente po ng ICC na isa hong Japanese national na si Tomoko Akane humingi na po ng tulong mula mismo sa kanyang bansa ang Japan mga kabida, hoping na kaya hong i-counter po ng Japan ito hong pressure po ng Trump administration po mga kabida dito sa mga bansang kasapi po ng International Criminal Court, yung mga signatories po mga kabida ng Rome Statute po dahil alam naman po natin na ito po yung target ngayon ng US, kumbinsihin itong mga bansang kasapi po ng ICC na talikuran na po, umalis na mula sa poder po ng International Criminal Court po mga kabida. Okay? Siguro feel na po mga kabida ng ICC itong pressure mula sa US ngayon. Alright? Kaya nagbakasakali po sila na baka matulungan po sila ng Japan na isa ho sa mga close allies ng US. Eto, babasahin ko muna itong article ng Japan Times po mga kabida. Ang sabi po dito, International Criminal Court President Tomoko Akane has asked Japan for cooperation to counter pressure from US President Donald Trump's administration for ICC member countries to withdraw from the court. See? So, tinitingnan po ngayon ng ICC itong Japan na posibleng makakatulong po sa kanila bilang miyembro din ng ICC mga kabida. Okay? Na posibleng i-counter ang pressure po ng US na wasakin po ito pong International Criminal Court mga kabida. Ang malaking tanong kasi dyan is, papayag ba ang Japan mga kabida dito sa pakiusap po ng presidente po ng ICC na si Tomoko Akane? Okay, kaya bang isakripisyo po ng Japan yung kanilang relasyon with US mga kabida? Alam naman po natin na ang Japan po ay meron pong malaking utang na loob po sa Estados Unidos po, dahil po sa World War II mga kabida. Okay? Dahil pinayagan po ang Japan ng US na maging independent country despite sa kanilang pagsuko po mga kabida during the World War II. Pwede naman pong sakupin po ng US ito pong Japan after they surrendered mga kabida po. Buti na lang binigyan po ng pagkakataon po ng US itong Japan na maging independent country, maging sovereign country po mga kabida after the war. So napakalaking bintahin na po 'yon sa Japan po mga kabida. Kahit na napakalaking damage ang ginawa po ng Japan, lalong-lalo na po sa Pearl Harbor po mga kabida. Okay? Kayang isakripisyo po ng Japan yung relasyon po nila with US dahil lang po dito sa pakiusap po ni Tomoko Akane mga kabida. Okay? Siguro nakikita na po ni Tomoko Akane yung unti-unting pagwasak po ng US dito ho sa ICC po mga kabida. Mantakin nyo ngayong taon lang po mga kabida, 5 bansa na po ang umalis. Okay? 2 ho dito mga kabida ang umalis pagkatapos pong idineklara po ng US yung kanilang kampanya against International Criminal Court. So makikita mo yung pressure it works talaga mga kabida. US po ang kalaban po dito mga kabida. Alam naman po natin na ang US po ay pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, hindi lang po sa yaman kundi sa military armaments po mga kabida. Okay?
Although may mga bansa po na dinedepensahan ito hong ICC ngayon, okay, katulad na lang po ito hong Canada. Okay, mga kabida, na isa ho sa mga founding members ng International Criminal Court, ano, mga kabida. Pero eventually, naniniwala din ako, ano, mga kabida, na bibigay din itong Canada po, ano, dahil unang-una po, kung gawin lang talaga ng US yung kanilang kampanya, ano, kumbaga, tutuhanin talaga nila ito, ano, mga kabida. Kisihoda kung sino man po yung maging hadlang po dito, ano. Okay, hindi ho kayang isakripisyo din ng Canada yung kanilang trade and commerce with US. Okay, mga kabida. Alright? So ito, malaking challenge po ito, ano, mga kabida, sa ICC. Kung paano ho nila pahupain yung galit po ng US laban po sa kanila, ano, mga kabida. Hindi naman po natin pwedeng masisi po ang US po dito, ano, dahil unang-una po, nakialam kasi itong ICC, dito sa Estados Unidos po, ano, mga kabida, lalong-lalo na po yung kanilang attempt na imbestigahan po itong mga sundalo po ng Estados Unidos sa Afghanistan po, ano, mga kabida. Ang US hindi po miyembro po ng ICC. Hindi po signatory po, makabida, ng Rome Statute. So kung tutuusin, wala hong karapatan, walang jurisdiction ang ICC sa US po, ano, mga kabida. Diba? Katulad na lang po sa ginawa po ng ICC sa Pilipinas. Umalis po tayo noong 2019, ano, mga kabida. Pero ang ginawa po nila, naglabas po sila ng arrest warrant against former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Nung 2025 lang po. Okay? More than a year na po, ano, si Digong na nakulong ngayon, mga kabida. Mantakin nyo, 2019 mantakin nyo, mantakin nyo, 2019 pa tayo umalis sa ICC. So kung tutuusin, 2020 hanggang ngayon, hindi na tayo miyembro, ano, mga kabida. Wala na pong jurisdiction po ang ICC sa atin, ano? Okay? So, dapat walang arrest warrant na inisyo dapat ang ICC against former President Rodrigo Roa Duterte. Yun kasi yung kino-contest po ng mga abogado po ni Digong, ano, mga kabida, yung jurisdiction. Kaso lang po, meron pong argumento po ito hong ICC, mga kabida, na meron pong obligasyon ang Pilipinas na tulungan po sila, ano, dahil yung kanila pong iniimbestigahan daw, mga kabida, yung panahon pa po, ano, na miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. So meaning, covered pa rin sa kanilang jurisdiction, okay, yung Pilipinas po, mga kabida, kahit na po daw, hindi na po tayo miyembro, kahit na umalis na po tayo sa ICC since 2019 pa po, ano, mga kabida na po. So, ito din yung ginagamit po ng Pilipinas ngayon, ano, after kinwestiyon po, mga kabida, yung act ng Marcos administration na nakikipagtulungan pa rin, ano, sa ICC, mga kabida, despite sa nauna po nilang pronouncement na hindi na po sila makikipag-ugnayan sa ICC dahil labas na po tayo sa membership po, ano, mga kabida. Okay? So, ewan ko po, ano, kung kaya bang pahupain po ng Japan, mga kabida, itong galit po ng US dahil po sa pakiusap po, mga kabida, ni Tomoko Akane, presidente po ng International Criminal Court, ano, para lang po ma-counter itong pressure po ng Trump administration dito sa mga bansang kasapi po, ano, mga kabida, ng ICC. Kasama na po dito ang Japan. Okay? Sa pagkakaalam ko po, mga kabida, nasa 115 ata, ano, yung mga bansang kasapi po ng ICC at signatories po, mga kabida, ng anong tawag dito? Rome Statute. Okay? Hindi po ito hahayaan ng ICC na unti-unting magsialisan po itong mga bansang ito, ano, mga kabida. Kaya gumawa na po ng hakbang itong presidente po nila, ano, mga kabida, sa pamamagitan po sa pakikipag-ugnayan po, mga kabida, no, sa bansang Japan.
Kasi po, kapag mawawala po itong mga member countries, unti-unti po silang umalis, anong kasunod dyan? Siyempre, matitigil na po yung operasyon po ng ICC, ano, mga kabida. Dahil ang authority po ng ICC ay nagmumula yan, mga kabida, sa existence ng mga member countries. The moment na mawawala yan sila lahat, okay, umalis yan sila lahat, ano pa ang authority ng ICC to conduct hearings and trials po, ano, mga kabida? Mawawala na yon. Kasi i-withdraw na po ng mga bansang ito yung kanilang pirma, ano, mga kabida, sa Rome Statute. Diba? Anong silbi pa po sa Rome Statute kung wala na po yung mga bansang sumusuporta po, mga kabida, no, sa International Criminal Court? Yun yung kumbaga tinitingnan ng International Criminal Court, mga kabida, na kailangan hindi ho mangyari, ano. So ngayon pa lang gumawa na po sila ng hakbang. Okay, isa ho sa mga kakausapin po nila, mga kabida, ito hong Japan. Nagbaka sakali na baka naman po matulungan po sila ng Japan to counter the pressure coming from Trump administration, ano, mga kabida. Okay? And most probably, baka gusto po ng presidente po ng ICC na kaya po ng Japan na pahupain po yung galit po ng US, ano? Pero sa tingin ko po, walang atrasan na po ito, ano, mga kabida. Dahil determinado talaga itong Estados Unidos, ano, na wasakin ito pong International Criminal Court, mga kabida na po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Dito ho sa hakbang na ginawa po, mga kabida, ng presidente po ng ICC na si Tomoko Akane, ano? Humingi po ng tulong ngayon sa Japan para lang po i-counter itong pressure mula sa Trump administration laban dito sa mga bansang kasapi po, mga kabida, ng International Criminal Court. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.